Amen. Kakaiba po ating i-notice ng asong pa. Pinupo mo na rin. Hindi mo nakahalata. Purihin si Lord at parang araw po sa atin lahat. Parang ito na magturo dahil nabanggit na ni Ate Celia yung mga maghahaging na yung mga puntos na supposed to be ay ituturo. Alam mo kayo, Juan, paborito ko kasi yung verse na yun, Ate Celia. Sa 2 King ko yun, yun ay sa pamamagitan ni Propeta Elijah, sa Tagalog ay Eliseo, no? Eliseo, hindi po siya si Elijah, si Eliseo. Ngayon, merong isang balod na ang kanyang asawa ay propeta. Pinabanggit kanina ni Ate Celia, ang ganda eh. Yung pamilya kong ito ay baon sa pagkakautang. Namatay na asawa, hanggang sa yung kanyang mga anak ay nakatalaga na para i-forfeit o ang Tagalog ang forfeit o ilitin pambayad utang yung kanyang dalawang anak. Ngayon, lumapit siya kay Eliseo na nakikiusap. Yung aming asawa po ay namatay na sa pusong propeta at kami po ay yung aking dalawang anak ay nakatalaga na para ilitin o natawag doon, forfeited yung dalawang anak para gawing alipin. Ano yung tanong na pinakamaganda na nag-iwan sa iyo, Ate Celia, ng kwentong yun? Hindi maganda yun eh. Ano yung tanong ni Eliseo doon sa babae? Ano ang natira? Ano ang meron ka? Ano ang meron kang natira sa inyo? Ha? Kapatak na langis. Dumadating sa buhay natin kung ganun pagkakataon na wala. Ika nga, masiguro na nadidinig niyo pagka nangangaral si Pastor Roy. Yun, Tatkom. Ibig sabihin walang-wala. Kahit kanina dumarating yun, yung pagiging walang-wala. Nawala ka ng sukat, talagang kakayahan na bayaran yung kamangalutan. Nang tanongin, si Elijah, kasi yung babae, balo, ni Eliseo, ano meron natin sa bahay mo? Wala ko, hindi yung kapatak na langis. Oh. Sa inyo, kung tatanungin mo kayo, meron po bang kapatak na langis na natira? Ha? I don't believe, ikukulinta ko pa rin ito, kaya kasi yan, ganyan yung pagtutuon niya eh. No? Kasi at least, mayroon ako naging bahagi doon sa journey ng kanilang pananampalataya. Bunga tayo, marami dito, bunga pa rin doon. No? Ano meron ka na natira? No? Ito yung kapatak na pananampalataya ang handa ni Lord sa puso mo. Kaya hindi ka nawawalan ng pag-asa na ang Diyos ay kikilos in behalf doon sa iyong pananampalataya. Kaya dito wala ko natin tayo dahil sa muking langis, kapatak na langis na iniwan sa kanya yung Panginoon. Di ba? At yan napakahalaga. O, ano puto sa kanya? Punta ka sa mga kapitbahay mo, meron ka ng mga botelya o mga jar. At magkulong kayo sa kwarto ng iyong anak at sisa mo salihan ng langis yung mga nahiram mong botelya. Kung dadalhin mo yun sa ba't ibang uri na kapahayagan, meron ka, pumunta sa kapitbahay mo, ipahayag mo yung langis na natira sa iyo. Di ba, nagkakanta ka ng Bible study, naglilid ka. At yung calling, hindi yan irrevocable. As from the beginning, alam ko na kung ano meron kayong panawagan. At hindi yun may kakaila sa Panginoon. Kahit magtago ka pa, kahit kainin ka pa ng pating, ibabalik ka doon sa panawagan sa ng Lord. Alam na si Jonah, di ba? Yun eh. Kaya walang walang aksidente sa Lord. Ang lahat po ay, for I know the plans I have for you, said the Lord. Ano yung plano? Sa mga tuwid, hindi ka pa nga pinapanganak, alam na niya eh. Kilala ka na niya.
Kaya yung plano na yun, mananatiling plano at masusunod yun ayon sa kalakaran mong landas tungo sa pagpagod sa panawagan ng Panginoon. Alam na niya yan. Dito tulad dito, ginamit ng Lord ng lugar na ito, pero alam na niya kung saan tayo patuto, kung saan tayo abutin ng kung anumang meron plano ng Diyos sa lugar na ito. Kita na niya yan. Yun, hindi pa natin nakikita. Normal, hindi natin nakikita. Pero along the way, as we believe, and as we trust Him, dadaling ka doon sa plano na ayon sa Kanya o ano sa plano sa iyo. Nanatili yan. Naalala ko pa rin, ang ganda ng ano. Ang ganda ng ano. Sinabi niya ate si naalala ko tuloy si Kuya Jerry. Ilang beses ko pinalahanan. Kuya Jerry, isa lang alam yung Sunday. Week tayo sa linggo, sa araw na linggo, aadarin at kapalit ni Lord yan. Sa 5 araw ay pagtatrabaho. Pinagpunang ka ni Lord. Ganyan, isakit ko eh. Hindi ka nagdadrive ng linggo, hindi ka nga nagdadrive ng buong linggo. Di ba? Pero noon, doon ang takot. Yun ang ayaw na ayaw ni Lord, ang takot, yung pangambang. Kasi sa halip na magtiwala ka sa magagawa niya, nakapokus ka doon sa magagawa mo. Kasi nakikipapo, takot para sa pangailangan ng pamilya. Di ba? The more, nandun ka sa pagtitiwala sa kanya, the more, diyan ka mamanghayin ni Lord. Kita mo kung kailang pandemic, hindi ka nakabayad ng utang. Lord, ibalik mo nga pandemic na makabayad ng utang. Yung dami ang huwag naman. Huwag naman. Hindi, bigaro lang po. Ginagamit, all things works together for good to those who believe. Dahil nga, meron kang muntil lang, na pananampalataya sa puso mo, gagamitin ni Lord, kahit yung pinakamasiding, alalahanin sa puso, gagamitin niya para makaahol ka. Diyan natin naninigli kung minsan hindi natin napapansin yung kabutihan ng Diyos, yung pinanta natin, kabutihan ng Diyos. O, isipin mo, kung kailan, kasi God can make the very worst thing into blessings. Yan ang puti. Gagawin niyang pagpapala, yung inaakala mo nagmugkaroon mo, pero yung pala magiging dapat nakakaarot ka. Kasi nga meron lang mensahe si Lord, isang simple mensahe na minsan na hindi natin binigyan ng pansin. Kasi nga nananalig pa rin tayo sa magagawa natin. Nandiyan ang tukso. Ano sabi ni Kuya Jose? Uy, tayo. Pinta tayo ngayon. Pero noon ko man, meron na akong mga pasubali para dyan. Kasi nga, isa ko sa nakasubo. Subo ka. Natistik ko ang dahil nung araw, wala akong sinasayang sa sandali. Pero nandang sa kabutihan ng Lord mo, nabigyan ng pansin na hindi kailan ng pababayan ng Lord. Yung inaakala mo, naging kabosan sa kita mo, kaya niyang ibalik ng siksik, likli kumakapaw sa dami ng mga mo. Kaya niyang palitan niya. Iba't iba parang ni Lord. Iba ang paraan ni Lord. For my ways is different from your ways. My thoughts is more higher than your thoughts. Kung pananampalatayanan mo yun, ay mas mataas ang kaispan ng Lord. Kasi mas di po ganito. Kaya nangingipan ko sa atin yung tao. Dahil ipapantay natin sa ating kaisipan. Yung kaisipan ng Lord. Iba ang isip ng Lord. Diyan tayo mamanghayin eh. Consecrate yourself and by tomorrow, I will do amazing things. Di ba? Ang dami pang nangahawakan eh. Mula sa kayamanan ng mga hindi mananampalataya, kaya pa yung masaganahin. Lalo tigit sa mga ikaw na nananampalataya ng kailangan. Ano pa? Out of nothing, I can do big things. Mula sa kawalan. Out of nothing, I can do big things. Anong palatayaan mo rin? Sa kawalan eh. Galing sa ano ba yung pagkakala mo ng sanlibutan ito? Wala naman eh, di ba? Kaya ang legahin ng sanlibutan ito, mula sa kawalan. Pero unti-unti, naintin natin. At yun ang isa sa pinakamaganda. Ngayon, anong gagawin natin? Kukunik ako sa mga patuto kung ano meron tayo magagawa niya. Sinabi ko maging next ito.
No? Kasi inaalala ko baka abuti na alas 3. Sino pa may gagawin mamaya? Papawin ko na ngayon. Papapalikin ko na lang. Bibiro lang po ako. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay yung submit yourself to obey. It's all about obedience. It's all about obedience. Pagsunod, magsunod. No? Ito po meron isang kasaysayan sa lumang tipan. Kasaysayan ni Hari Saul. Noong po Hari Saul, bago pa si Hari David. Si Hari Saul na. Ngayon, ang nagtalaga kay Hari Saul ay ang propetang si Samuel. Maging kay Hari David, si Samuel din ang tinawag ng Diyos para siya italaga. Yan o may isang pangyayari sa Bible. Yan po ay mula sa 1 Samuel chapter 15. Ngayon, isang pangyayari doon na inutusan si Hari Saul. Si Hari Saul ay naitalagang hari dahil nung humingi ang bansang Israel ng mangunguna sa kanila, doon napilitan si Lord na italaga si Samuel. Ngayon, si Samuel ay anak ni sinong nanay ni Samuel? Si Hana. Di ba si Hana ay bunga ng pananalangin? Si Samuel ay bunga ng pananalangin ni Hana. Sa panahon ng pilgrimage, sa panahon ng nagpupunta silang mag-asawa sa Shiloh para manalangin, nakita ni saserdoteng si Eli o si Eli, si Hana na nananalangin na walang lumalabas sa bibig. Pero gumagalaw-galaw yung labi niya na pagkamalangin ng saserdote si Eli, si Hana ay lasing. Ang aga-aga, naglasing ka na. Ano sabi ni Hana, hindi po ako lasing. Ay pagkamalas na lasing. Sabi ni Hana, ako po'y nananalangin para sa isang pagkaroon na anak. Kasi inaaglahi siya nung asawa ni Elkanah, yung katulong ni Elkanah, na ang pagkakantunin ng asawa si Hana. Ayaw siya, walang anak. Yung katulong niya po, lagi siya inubiyang. Ako ba yung sinasabi ko? Mga salitang, hindi po salitang hiram yun. Salitang sintanda ng panahon. Yung inaaglahi, inubiyang, nililiit, binubuli. Ngayon, ngayon, lagi kong kakatang lang kasi ngayon, siyempre na isa na kay Lord. At sabi ni Eli o Eli, sige, sa susunod na panahon, sa susunod na pagpunta mo rito, kasi taon na niya na yun, ay mataglayin tayo sa Samuel. Hawakan niya yun. Ang covenant niya na ay itatalagay niya sa templo. Kaya maliit pala si Samuel ay iniwan na kay Eli o kay Eli. Doon na lumaki sa templo. Si Samuel, habang nagpapahinga, natutulog, at tinig siya ng tinig, Samuel. At tinig siya ng tinig, nakara niya ay nananaginip lang siya. Pero dama rin niya sa katuturangan niyang puso na pinag-usap siya ng Lord. Tapos siya doon sa sacerdote. Ngayon, nagtanong siya. Sinabi niya, ganun pangyayari sa kanya. Dalawa, ilang ulit, nangyayari. Noong last time na siya pumunta kay Eli, sinabihan siya, pagka tinausap ka ulit, kasi alam nila ni Panginoon na kinakausap na siya sa panaginip. Nadinig mo tinig niya, tanongin mo anong kailangan niyo po sa akin. Kaya doon siya nakakuha ng instruction. Si Samuel nakakuha ng instruction, kay Lord, doon sa pamamagitan ng akala niya nananaginip siya o ano na tinatawag siya. O, sa atin dito, ilan ang tinawag na sa panaginip? Sino sa inyo nakakausap na sila? Ang hirap yata, no? Parang hirap. Kaya tayo usap dito. Ako po, si Lord mausap sa akin. Kaya inaakala niya maabot na oras. Hindi ka pag-aaksayahan ng panahon ng Lord kung hindi mo rin
isang simpleng paraan para tawagin. Ako'y nagugulan pa ako. Nagsasalita ako sa crowd sa harapan ng maraming tao. Paano yun? Siyempre, narayan ang tanong kay Lord. Hindi ko alam na ako pala ay unti-unti niya tinatawag na. That was 1996 o 1995 nung ako'y nakikinig na gano'n. Dumating ako sa punto na yun, isang karanasan ko na hindi ko malilimutan yung dumaan ako ng hating gabi na ang pakaramdam ko, parang ko, hindi pangkaraniwan. Ako'y nasa luma ng Ama na hinihili-hili niya at doon ko naranasan yung umiiyak ng tudo. Dahil sulo-sulo na kami sa kwarto, isnang ko yung sarili kong talagang para akong batang nagpapalahaw sa kandunan ng Ama. Para bang batang susuntong yung bang, di ba, sa mga anak nyo, nakakaranas ba kayo ng gano'n, malapit si anak mo, nag-iiyak, diba, naranasan ko yun. Tinatarong ang sinod, kung kaya na ako dyan eh. Matagal na ako hindi umiiyak sa Lord eh. Umiiyak ako sa problema. Hindi ko umiiyak ang problema. No? Kaya marami sa atin ang umiiyak dahil sa problema. Umiiyak dahil nagagalit, pot-na-pot, dahil nagalit, sa galit. Ang magandang magpaiyak sa iyo, si Lord. Hindi yung diablo. Si Lord ang maganda. Ngayon, balik tayo sa kwento. Nasaan na tayo? Nakihana. Ngayon si Samuel ay naging isang kakilang propeta. At dito siya sinabihan ni Lord, utusan ni Saul, na ipagawa yung ganon. No? Alam niyo kung ano simple pinagawa? Diyan makikita ang iisipin mo parang napalapit ng Lord. Kasi inutusan siya libulin yung mga kalaban ng Israel. Nilipol ba? Hindi susunod. Hindi susunod. Sa halip, ang ginawa siya naghandog na hindi dapat ginagawa ng isang hari. Naghandog, nag-alay. No? Nag-alay, nagpatay ng mga hayop at inihandog sa Lord. Doon lalong sumama ang ng panahon. Kasi hindi niya tungkulin yung maghandog. Kundi ang tungkulin, ang may tungkulin noon ay yung si Samuel. At siya, ang tungkulin niya ay sumunod. Ano sabi? Pagpapatay lahat ng paligid na sa paligid na kalaban ng bansa ng Israel. Sumunod ba? Sumunod? Hindi sumunod sa halip ng alay. Nag-alay siya. Ngayon, ano nangyayari hanggang ngayon sa ating panahon? Kung siya'y sumunod, nung una pa lang, nalipulin lahat ng kaaway ng bansang Israel, wala saan silang alalahanin ngayon. Kasi mga bansang ito na nag-i-exist pa. Kita mo, may labanan na naman, nakaamba, Iran, at saka Israel. Kaya nga, yung ating mga kamag-anak doon sa Iraq, pinaalis na.